start ng video. Pindutan niyo yung like button pati yung subscribe button. Ay, siya lang. Nagsimula ang kakaiba kong kakayahan ng dahil sa kayabangan. Hindi ko na lang i-elaborate pa, Sir Neb, dahil nakakahiya ang katangahan ko sa aksidenteng yon. Iba-iba yan mo. Basta ang punto ay na-confine ako dahil sa ilang pinsala sa katawan. Nasa probinsya ang pamilya ko, kaya hindi nila ako maalagaan. Hindi ko na rin pinaalam sa kanila ang kalagayan ko dahil ayokong mag-alala sila. Ang nag-aasikaso lang sa akin ay ilang kaibigan na hindi rin naman ako masamahan kapag gumagabi dahil may kanya-kanyang pamilya rin at trabaho. Nauunawaan ko naman sila. Pasalamat nga ako na nabibigyan pa nila ako ng panahon kahit alam ko na abala rin sila. Sa palagay ko noon ay hindi naman kritikal ang kalagayan ko dahil nakakatayo pa naman ako at nakakalakad. Nakakapag-isip ng matino kahit pa nga sa ulo ang tama ko. Ang sabi nga ng mga doktor ay oobserbahan pa ako. Ilang araw din akong nanatili sa ospital. At sa ilang araw na pananatili ko ay may ilan akong napansin na hindi normal. Una roon ay noong nagising ako ng 10 oras ng gabi. Hindi ko alam kung anong eksaktong oras. Basta gabi na. Madilim na kasi sa labas. Nagbanyo ako saglit at mahihiga na sana ulit nang may kumatok. Hindi ko pinansin kasi akala ko yung nurse lang. Magsasabi naman sila kung papasok na sila sa kwarto. Kaso nakaupo na ako't lahat sa kama ay hindi pa rin pumapasok yung kumatok. Sa halip ay kumatok lang uli. Tumayo na ako para pagbuksan ang nasa labas. Isang batang lalaki ang nakita ko na naroon. Nakamulagat siya na parang gulat na gulat pagkakita sa akin. Tinanong ko kung anong kailangan niya. Pero imbis na sumagot ay pumasok siya sa kwarto ko. Pinagalitan ko pa, sabay lingon. Pero nang ilibot ko ang paningin ko sa buong kwarto, ay wala ang bata roon. Sinilip ko pa sa ilalim ng kama. Lumabas pa ako. Pero wala ni anino noong bata. Nawirtuhan na ako. Pero hindi ko na lang pinansin. Natulog ako at pilit na kinalimutan ang batang yon. The next day ay sinabihan ako ng doktor na ayos lang naman daw ang utak ko. Wala raw blood clot na dapat ipag-alala. Malapit na raw akong makalabas. Kinagabihan na naman, pagkatapos kong kumain, ay nakatulog ako kagad. Pero nanaginip ako na may batang lalaking takbo ng takbo sa harapan ko. Sa totoo lang ay hindi ko matiyak kung panaginip yon. Dahil dinig na dinig ko ang tsinelas niya na parang basa na tumatapak sa sahig. Nagising ako at nagmulat. Wala namang bata at nakasarado pa ang pinto ng kwarto ko. Doon ko na-realize na pamilyar ang mukha ng bata sa panaginip ko. Siya yung bata na pumasok sa kwarto ko noong nagdaang araw. Nang maisip ko yon, pakiramdam ko ay hindi ako nag-iisa sa kwarto. Hanggang sa may marinig akong mga tapik ng tsinelas sa sahig. Naririnig ko yon sa ilalim ng kama. Napapikit ako sa nerbiyos. Paulit-ulit yung lagapak ng tsinelas at parang wala siyang balak tumigil kung hindi ako sisilip. Kaya mula sa kama ay tumalon ako sa sahig. Sinadya kong tumalon dahil naisip kong baka may humila sa mga paa ko kung dahan-dahan ko pang ibababa. Malayo ako ng halos 1 metro sa kama. Kumakabog ang dibdib ko habang naghahanda na sumilip sa ilalim. Pero bago ako tuluyang makayuko, ay may narinig na naman akong mga katok. Hindi sa pintuan,
kundi sa bintana. Napahawak ako sa dibdib ko, sabay lingon sa bintana. May babaeng kumakatok gamit ang kuko niya. Isang babae ang nakatingin at nakangiti pa sa akin. Sa suot niya ay nahulaan ko na isa siyang nurse. Sinenyasan niya ako na buksan ang bintana. Napailing na lang ako at lumingon sa ilalim ng kama. Nawala yung kaba ko dahil doon sa babae. Kaya nagawa kong sumilip sa ilalim ng kama. Wala namang bata roon. May kumatok uli sa bintana at doon ko naalala yung babae. Sinesenyasan niya uli ako. Nabuksan ko yung bintana. Pero may na-realize ako, Sir Neb. Nasa 3rd floor ang kwarto ko. Paano siyang nakarating doon? Tumalon uli ako sa kama at nagtalukbong ng kumot. Hindi ko na pinansin yung katok sa bintana at lagapak ng tsinelas sa sahig na bumalik na naman. Nagtakip ako ng unan sa ulo at nagdasal. Pumikit ako ng mariin hanggang sa makatulog na rin ako sa wakas. Nagtatalo ang kalooban ko noon kung sasabihin ko ba sa doktor na may mga nakikita akong hindi pangkaraniwan. Kaso, baka naman kapag sinabi ko ay hindi ako palabasin sa ospital at mas lalo pa akong makakita ng mga kababalaghan. Pero kung hindi ko naman sasabihin, ay baka mapasama rin ako dahil nangangahulugan na pala na may masamangang epekto ang pagkakaaksidente ko. Naisip ko na lang na baka dahil ospital yung kinaroroonan ko, kaya may mga multo. Sabi ko sa sarili ko, titiisin ko na lang. Total isang gabi na lang naman ang ipapamalagi ko roon. Yung huling gabi ko sa ospital, nagpuyat na ako. Nanonood ako ng TV, naglalakad-lakad sa hallway, hanggang sa hindi ko na mapigilan ang antok. Papasok na ako sa kwarto ko noon nang marinig kong may nagtatalo sa kabila. Sumilip ako ng konti roon sa maliit na salamin ng pinto at nakita kong kaaway noong pasyente yung bantay niya. Galit na galit yung lalaki. Tapos sabi niya pa, "Bakit ba pinipilit mo ko? Hindi pa nga pwede. Ayoko pa." Natatawa ako noong pumasok ako sa kwarto kasi feeling ko pirmahan ng mana ang pinag-uusapan nila. Bago ko maisara ang pinto, ay nakita ko pang lumabas yung pasyente at yung bantay niya. Naging okay na rin yata sila. Dahil siguro sa sobrang antok, ay payapa ang tulog ko ng gabing yon. Kinaumagahan ay lalabas na ako. Habang inaayos ko yung mga damit ko, ay may narinig na naman akong komosyon sa labas. Doon uli sa katabi kong kwarto. Hindi ko na lang pinansin kasi pumasok na rin yung doktor ko. Matapos ang usapan namin, ay hindi ko na napigilang magtanong tungkol sa pasyente sa kabilang kwarto. Nagulat na lang ako, Sir Neb, kasi noong madaling araw daw nang mag-ikot ang nurse, ay nakitang patay na ang lalaki roon. Sabi ko, baka inatake sa puso kasi nakikipagtalo sa bantay niya kagabi. Sumabat yung isang nurse at sinabing wala raw bantay yung lalaki kagabi. Kaya nga raw nagtatalo yung mga kapatid at anak. Nagsisisihan dahil walang bantay na naiwan. Hindi na lang ako kumibo. Inisip ko na normal lang ang nakita ko dahil nga nasa ospital ako. Pero nakakapangilabot kung iisipin mo, Sir Neb. Ibig sabihin ba ay nakita kong sinundo ang kaluluwa noong lalaki? Isang taon na ang nakaraan magmula nang ma-ospital ako, Sir Neb. Pero hanggang ngayon ay nakakakita pa rin ako ng mga kaluluwa. Siguro nga ay hindi na damage ng aksidente ang ulo ko. Kaso may nabuksan naman
na hindi dapat. Pero ito At ito ang naging dahilan kung bakit nakikita ko sila. Thank you for watching. Nag-watch naman kami. Thank you ka pa. Ani, nag-thank you sa'yo na nagkita ka. Ani, ang ngalikit. Anong video? Buwas na liwat. Buwas na liwat man na.